Purihin si Yahweh, sa banal na templo ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay, siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila, purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at tira, sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin, mga alpa at flauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng kopya, sa lakas ng tugtog siya ay papurihan. Purihin si Yahweh lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Ngayon po ay nadako po tayo sa opening song na pangunahan po ng music team at susunod po ng opening prayer ni Sister Lani Mendoza.
narito kami. Sama-sama, mananalangin, pupuri, aawit ng mga awitin, papuling awit po. Kami po ay nagpapasalamat. Kami po ay sama-samang mananalangin para sa dakilang pangalan. So, umaga ito, Ama, nandito kami na ikaw po ang aming itataas, na ikaw po, Panginoon, ang aming pupurihin, sasambahin, aawitan ng mga papuling awit, Panginoon. Dahil, Panginoon, ito ang araw na ginawa ko para sa amin. Ito ang araw na espesyal. Ito ang araw na kami, Panginoon, ay dumulog sa iyo upang ipagpasalamat namin ang lahat ng bagay. At kami, Panginoon, ay mananalangin para sa aming mga pangangailangan. Ama, kami po ay nagpapakumbaba. Isinusuko po namin lahat po ng aming mga kasalanan. Lahat ng aming nagawa, hindi kalugod-lugod sa iyo. Upang sa ganon, sa umagang ito, ay sama-sama kami, Panginoon, nasasambahan ng may kalinisan ng aming puso. Ama, sa umaga ito, nagpapasalamat po kami sa pag-iingat mo sa amin sa buhay sa iyo. Salamat, Ama, sa mga pagsubok na aming naranasan. Salamat, Ama, dahil napagtagumpayan po namin. Dahil kasama ka namin. Tunay nga, Ama, wala kaming magagawa kung kami po noon ay hiwalay sa iyo. Ama, narito kami sama-sama na humihingi sa iyo ng habag. Hinihingi po namin sa umagang ito na kayo po ang mauna sa aming pananambahan. Lahat ng gagamitin mo, Ama, kayo po ang magpuspos. Puspusin mo po at basbasan mo po ng banal mong Espiritu ang bawat isa. Higit sa lahat, Ama, ang iyong gagamitin. Ang presider, ang mga manunugtog, ang mga awit, ang mga mananayaw, at lahat po na narito sa aming pananambahan. At lahat po na nanonood sa live streaming, Lord, ay puspusin mo po ng banal mong Espiritu. At igawad mo po yun sa aming narito, na ang presensya mo ay narito sa aming kalapitan. Dinadalain ko rin po ang magmimensahe na gagamitin mo pa yun. Ang mga salita mo pa yun ay gamitin mo instrument mo. Gamitin mo ang halimbawa upang lumaganap sa buong mundo. Na ang salita mo pa yun ang mabisa, ang aming sandigan, ang aming pag-asa, ang aming kaligtasan ay galing sa iyo. So, mga sama-sama kami nananalangin para sa aming mga kapatid na may mga karamdaman. Matin mo, Ama, ang karamdaman sa scripture. Narito ko na, nalilig mo, humihingi na habag sa iyo. Igawad mo po sa kanyang lupang katawan. Ibangon mo po siya, Ama, upang makasama po namin siya sa pagpupunin upang sa ganun naman ay sama-sama na sumamba sa iyo at mga pangalan. Ganun din po ang Sister Dimena sa kanyang kalagayan. Daluyang kagalingan po niya sa kanyang breast cancer. Ganun din po si Sister Jenny Pinagano. Sama-sama kami nananalang ang kagalingan ng kanyang pamilya. Walang imposible sa iyo, Ama, dahil ikaw ang aming Diyos na manggagamot. Dahil, Panginoon, ang gamot mo, Panginoon, ang aming panalangin na ibibigay mo sa kanilang lupang katawan, ang kanilang kalakasan, ang kanilang dahil sa iyo, Ama, narito kami upang ikaw ay pagpapalala sa mga
kapatiran namin wala po. Kayo po ang nakakapagod. Dalayan ko po, Ama, nasusunod po namin gawain, ay idago na po sila po upang makasama po namin sila. Maraming salamat. Dahil sa iyo, umaapaw na pag-ibig. Dahil sa iyo, Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula ay binigyan mo po kami ng kagalakan upang ikaw ay aming sambahan sa Espiritu at katotohanan sa Panginoon. Kaya sa umaga ito, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng kapuyat sa namin. At lahat po ng aming mga labi, ikaw lamang ang aming sasapitin sa umaga ito. Salamat po, Ama, sa umaga ito. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming butong na ng Jesus Christ. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Good morning po. Good morning. Yan. Yan. Hindihan po natin ang ating bawat isa sa atin at sabihin po natin, kapatid. Kapatid. Napakaligaya ko sa araw na ito. Nakasama ka. Amen. Kaya ulitin po natin ang napakaligaya at kahanga-hanga. Gawain po natin ang
Pagsubok na aming kaarapin at yung sumama sa amin na nagpinukayaan. Lalo-lalo na sa katagumpayan na ating pangananasan dahil sa kanya. Nakatayin mo namin na rin ang katuparan mo. Diyos, tunay at pagkila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapatid sa aming puso, sa aming buhay. Pabulit at saman iyan. Bukas
Salamat po sa amin ito, Panginoon. At pinag-tinutin ko na namin sa inyo na sa bahay, Panginoon. Pinupuli ka namin, pinapasalamat ang Panginoon. Dahil hanggang maraming para sa amin, Panginoon. Sa amin ang aming mga pagkukulang. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan, Panginoon. Tapos pinanagyan mo pa po kami, Panginoon. Wala mong imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang po aming pupulihan at masasalamatan, Panginoon. Ikaw lamang po aming sasambahin magpakailanman, Panginoon. Walang ibang makakatalo sa iyo, Panginoon. Kundi, ikaw lamang, Panginoon, ang aming minamahal, Panginoon. Sa buhay natin. Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming dinadaas, Panginoon. Ikaw po ang aming pinakamamahal na dakilang Diyos, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga awitin. Tunay po na tapat at napakabuti po ng ating Diyos. Kaya ngayon po ay nadako po tayo sa ating mga patutuo at pasasalamat sa mga pinagpala po ng Panginoon. Okay. Purihin po ang Panginoon, tunay na napakabuti niya. Meron po kami na-experience yung Wednesday na talagang nagpakita sa amin ang kabutihan at talagang kapangyarihan ng Diyos. Yung po aming motor ay matagal-tagal na po hindi namin nagagamit dahil pahinto-hinto po ang paganda. At pinagawa na po yung sa ibang manggagawa, hindi pa rin po gumagaling. Hindi aming motor, pinagawa sa iba, hindi pa rin. Dumating po yung aming anak. Ang akala po niya, hindi niya po nagawa yung motor. Kasi pag pinapaandar po yun ay talagang paputol-putol pa rin. Papatay-patay pa rin yung motor. Sumalit nung Hercules po, praise God. Nung nabalitaan po namin na nabaha ang bahay ng ating minamahal na kapatid na Sister Joel ni Pastor Bert, naglakas loob po yung aking asawa na pakandarin yung motor, pumunta doon kahit alam niya pahinto-hinto yun. Purihin po ang Panginoon, nakarating po siya doon sa bahay nila Sister Joy. At pag-uwi po niya ng bahay namin, hindi na raw po pumapalya yung pagandar ng motor. At hanggang ngayon po, hindi na po kami nagkukumute dahil yung motor po namin, pinagaling ng Panginoon. Amen! Praise God! Napakabuti talaga niya. Talagang nakita po natin yung kapangyarihan ng Diyos. Na ang puso po natin ay nais natin magpadama ng pag-ibig sa ating kapatid na nangailangan. Kaya nga po yung tulong namin ay talagang pinagaling ng Panginoon at tuluyan at ngayon nga po ay nagagamit na namin ulit. At isa pa po nais kong pasalamatan na samantalin ko na po kasi ang tagal po hindi ako nagpapatotoo. Salamat po sa Panginoon kung natatandaan po ninyo yung ilalakad-lakad po na certification and verification ng aking anak na nurse na kailangan sa ibang bansa ay talaga po tinuunan ng Panginoon. Kasi ang sabi po ng anak ko, ayaw daw siya payagan sa dati niyang pinapasukan. Subalit, kailangan na po talaga niya lumipat ng company iba kasi ang anak niya ay naging dalawa na at ang salary ay hindi na po umano sa kanya bilang ama ng tahanan. Kapag may trabaho rin po yung aking manugan, ay talagang kailangan na rin po. At ang sabi po niya, ipag-pray ako kasi ang sabi dito sa HR, hindi daw po sila nagbibigay ng NOC. Pag walang NOC, natural, hindi ba kalimat ang pagkapali. At ang sabi po niya, meron na po siya papasukan, ospital daw ng mga sundalo, pero hindi po sumasang-ayon yung aking damdamin dun sa ospital ng mga sundalo. At sunod po, sabi niya, ma, tinawagan na ako dun sa Qatar Energy. Yes, praise God. Qatar Energy po ay company ng government. Doon po, mga kasama niya ay mga pastor. Karamihan po ng
Kasama dun sa Modern Energy, ay karamihan po ipastor at bihira-bihira daw po ang nakakapasok doon. Talagang sinasalang mabuti. Kaya po yung Panginoon, tumawag po yung anak ko, maraming salamat, maraming salamat. Alam ko, ipinag-pray niyo ako. At pinag-pray din naman po siya doon sa mga kapatiran doon sa ibang bansa. Kaya po po rin po ang Panginoon, galak na galak po ang puso ko. Dahil nilagaluhan agad po niya kami nang makatanggap siya ng aircon. Ay purihin po ang Panginoon at may susunod pa raw po. At napakabuti po ng Panginoon tanggap. 2 years siya po hinintay yung company na yung Nakatan Energy bago po ipinagkalong ng Panginoon. Kaya nga po, sa akin po, sabi nga ay, ang paghihintay daw, ang dalag na kamahirap. Yung napakahirap magtiis maghintay. Subalit sa ating paghihintay, hindi lang ang life. At patuloy naman ng bata tayo sa ating Panginoon. At ang kalooban niya ay ating matatanggap. Huwag lamang po tayo manghihinawa at mawawala ng pag-asa. Amen po. Praise God. Amen. Hallelujah. Good morning po. Pinagpapasalamat ko po sa Diyos na graduate na po ako ng high school noong Friday. And sobrang thankful po ako sa mga awards and all journeys po ng senior highs. Hindi na po ako pinabayaan. Sobrang dami pong answered prayers and redirection. Ngayon naman po college, sobrang nagpapasalamat po ako kay Lord kasi hindi niyo po ako inalisan ng choices po sa mga college or universities na papasukan ko. And patuloy ko pong pinagpapasalamat yung mga tao na kasama ko during my senior high school days and ngayong college. Pinag-pray ko po na patuloy niyo po akong gabayan and bigyan ng knowledge and wisdom in po. To God be the glory po. Sa mapagpalang umaga sa inyo. Pinagpapasalamat ko lang po sa Panginoon na itong dumaan po na blessings po sa pamilya namin. Kasi po noon, naalala ko pa po at dati nung isang araw po wala po kami makain na nangangalakal po po kami ni Mama. Pero ngayon, pinoprovide po ni Mama yung mga needs. Pinoprovide po ni Lord yung mga pangailangan po namin. Gusto po yung kuya ko po, please na po siya ngayon. Pinagpapasalamat ko rin po sa Panginoon na yung mama ko po, tapos yung mga iba ko po kapatid, magkakasama na po kami ngayon. Kasi noon, nahihirapan po kami magsama-sama kasi po dahil po sa mga pamilya problem po. Pero ngayon, pinupat po nila na magkakasama po kami. Tapos, pinagpapasalamat ko rin po kasi graduate na po ako. Dati kasi ang kulit-kulit ko lang mga ganun. Pero ngayon, graduate na po. Tapos, pinagpapasalamat ko rin po, may kaklase na si Edwin. May kaklase na ako ba eh? Ako din po, nagpapasalamat sa Panginoon dahil malalagdagan na po yung member ng family namin. Kasi, hindi po ako. Kasi po, matagal na po namin ito pinag-pray, si kuya ko, tsaka si Ate Esther. So, maraming challenges po doon sa all throughout ng journey nila. And ayun po, nung nalaman po ni Mama, siya po yung nagkwento. Siyempre po, alam ko po na pinagkaloob ng Unicorn, kaya pinag-pray po talaga namin. Noong unang nalaman po nila, kasi nakita po nila yung baby, ectopic po. Nasa labas po yung baby. Pero pinag-pray po namin, kasi sabi naman daw po ng doktor, may chance na pumasok pa sa tamang sa resto. Ayun po. So pinag-pray po namin. Then after po nila magpa-check up, ayun po, pumasok na po si baby doon sa tamang kaya lang po, wala pang heartbeat. Yun naman po yung naging rin. So pray pa rin po kami kasi sabi ko, Lord, pinagkaloob mo na yan. Alam ko na hindi mo hayaan na mawala yun. And alam ko, gift mo yun sa kanya kasi tagal namin pinag-pray po. So nung after po ulit na magpa-check up, praise God po kasi yung 6 weeks po, narinig na po yung heartbeat ni baby. Ano po lesson na talaga yun? Yung sobrang thankful po ako kay Lord kasi nung buhay pa po si Daddy, pinag-prepare na po namin yun na
ayun nga, na magka-baby sila. And though nawala, hindi na kumaabutan ni Daddy, nagbigay naman po si Lord ng panibagong member po. And syempre, nandun pa rin po yung prayer na all throughout po ng pagbubuntis po ni Auntie Sled na maging okay po lahat. Ayan po. So, ganun sila po. Pasalamat po ako sa araw-araw. Mga blessing po na. Tapos ano po, dapat nakaraan po po ako, nakaraan po po ako ito. Pinapasalamat po. Na ano po, na-graduate na po ako ng grade. Tapos di lang po yung may binigyan pa po ng nakapasok pa po sa wito. Napasalamat po din po ako kay Damay niyo, Manding po sila. Ang pamilya niyo. Ayan, kahapon din po, ay, umiyak na rin. Mas kailangan lang. Yung Wednesday po, ipapasalamat ako sa inyo na mga pumunta po sa mga. Pero gusto ko ipagpasalamat sa Diyos yung kalakasan ni Mama everyday. Tinutulong niya sa amin that everyday is a gift. Kaya kung everyday makakalilap na tayo, may lakas na tayo. Ipagpasalamat natin yun sa Diyos kasi hindi natin alam. In an instant, pwede niya tayong kunin or anything can happen. Pero by the grace of God, sabi niya, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that His power may rest on me. Pero syempre tao tayo. We became restless, but not hopeless. Kasi alam natin, ang Diyos ay nandiyan. Ayaw ni Mama magbili ng update, pero gusto ko po kayo inform regarding yung last check-up niya. Supposedly, di ba po, she will undergo therapy. Pero in-advise ko na hindi na. Kasi weak na yung bones niya. So, it can help. Baka mas further damage. So, lahat na binigay sa kanya is to sustain her life. So, last night na talagang hindi ako nakatulog kasi may mga, pag may sakit, so may mga dreams, may mga hallucinations, minsan tinatanong namin, hindi na kami kilala. May mga ganung episodes. Minsan hindi talaga siya nakakatulog because of so much pain. Pero tumatayo ako dito kasi I want to acknowledge God for giving us the chance in every day, the strength para lumaban pa. Kasi there's life, there's hope. Kaya in every day, tinitreasure namin yung moments na meron kami ni Mama kasi we'll never know. Yun siya. Pero in all those trials, we surrender everything to the Lord. So, patuloy po kami panalangin, strength, and all. Amen. So, sa Diyos pa rin po ako papulit na sa salamat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos kasi noong Sunday, lumipad po kami papuntang Singapore. Kaya ako po'y nagpapasalamat para po sa safe travel namin. Nakarating kami doon ng safe, ligtas, masaya, at nakabalik din po kami dito ng safe at ligtas din. Kaya sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Kung wala na po, tinatawagan ko po si Pastor Amina para po sa ating pastoral prayer.
We will still praise you. We will still worship you. You are our God. And you will be our God. Father, you are a relation God. You know what is in our hearts. You know what we are thinking. I praise you. Salamat, Ama. At meron kami ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig. We put all our trust and confidence in you. Nandito po kami. Susundin po namin kayo. Whatever is your will to our lives, how God, nakaganap po kami sa minagsin. Father, I pray to you. Search our heart, search our mind. We need you, God. We need you. Ano man ang karumihan ng aming mga kaisipan, ano man ang karumihan ng aming mga puso, ang lahat ng mga ito, Ama, ay tinutulog namin sa inyo at hiningihan po sa inyo ng kapatawaran. Paglilinis, paghuhugas ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. Ang inyong nag-iisang anak, who suffered on the cross, cleanse us with the most precious blood of Jesus, shed on the cross. Lord, in my experience, I feel great love to man. I ask you this. I ask you to forgive me. I ask you for your forgiveness, O God. Cleansing of my heart, cleansing of all my emotions, cleansing of all my thoughts, O God. Now, Father in heaven, I'm offering to you, I am lifting up to you, my sister. You are the author of our lives. You have created us. We owe all our lives to you. Maraming salamat. Hindi pa, Lord, nakatingin po kayo sa inyong mga anak. Your eyes are unrighteous. Father, for your care. I know you care for Sister Joy. I know you love Sister Joy. And I know, Lord, how powerful you are. An omnipotent God na wala pong posible sa inyo. Everything is possible to you, God. Forgive me. But I pray to you. Heal my sister. Heal my sister. Let that be your will, O God. I pray, Lord, for your will. Pinanalangin ko po, dinadalangin ko ang inyong kalooban. Let it be, Lord, that it is your will to heal her, O God. Maging kalooban niyo po, Ama. Pagagalingin niyo po ang aming kapatid dito. Father God, maging kalooban niyo. Maging kalooban niyo ang kagalingan ng aming kapatid na si Sister Jo. Brothers and sisters, raise your hand to the Lord. Please, I beg you. Raise your hands to the Lord and pray for the healing of our Sister Joy.
po. Let the glory of the Lord fall upon her. Let her glory, let your glory, Father God, fall upon my sister. Father, heal her in the name of Jesus. Ang lahat ng mga dinanas ng Panginoon Jesus sa krus. Dinanas ng Panginoon Jesus. Ang lahat ng mga sakit mula ulo hanggang paa. Hanggang paa. Dinanas ng Panginoon Jesus sa krus. Just because for us, your children. Kaya mapasalamat. Ang sakit na yun ng aming kapatid, dinala ng Panginoong Yesus sa cross. Wala na po yun, namatay na po yung sakit na yun sa pangalan ng Panginoong Yesus. Namatay na ang sakit na yun. And in the resurrection of Jesus, there is a power. Let us experience the power of God of Jesus' resurrection. Let us experience, Lord. Let the power of Jesus' resurrection be experienced by Sister Joy in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, thank you so much. Thank you so much, Lord. Alam niyo po kung anong nasa puso ng isip namin. Kaya thank you so much. Thank you so much for healing our sister in the name of Jesus. And Lord of God, I want to give you all these children. I want to lift them up to you, Lord God. Maging ang mga anak nito, Ama, will also be praying. They will be the next generation to pray for our young children, for our young creation, O God. Bigyan niyo po sila ng kalaman at karunungan. Bigyan niyo po sila, Ama, ng malusog na pangangatawan upang sa kanilang paglaki, Ama. They will also experience love, the fellow children, fellow lovers. Hallelujah. And I pray to you, Lord, also na kanyang mga magulang. Magkaroon po ng kalaman at karunungan. Galing po sa inyo kung paano po nila palalakihin, kung paano po nila alagaan ang mga bata nito na sila po ang susunod na maglilingkod sa inyo. Sila po ang inyong next generation that will serve you, the next generation to praise you, Lord, to give you also, Lord, all the glory, Father in heaven, in the name of Jesus. Raise the children as your next generation na maglilingkod po sa inyo in the name of Jesus, in the name of Jesus. Father God, give them good health, give them also, and let them experience the power of Jesus' resurrection. Hallelujah. Thank you so much, oh God. Thank you so much because you have given us this time to pray to you, to talk to you. Kausapin kayo, hilingan kayo ng mga pangangailangan dahil wala po kami magagawa kung wala po kami. Ang lahat po ay sa inyo naman, kami inaasa. Lalo na po ngayon sa amin nito, ayos ko pagaling sa inyo, ang inyong lingkod. Pagdadala na yung panalisan. For your glory, for your glory. At dahil kayo po ang mga nag-glorify, yung pagpapala ay matatanggap ng hawak sa mga nakikinig sa inyong mga salita. At hindi lamang po kami ang mga makikinig sa inyong mga salita, kung hindi makikita po ito sa mga buhay ng bawat isa sa amin. Father, bless all your people with this word na marinig po namin ngayong araw na ito. Father God, thank you so much. Thank you so much. I give you all the praise and glory, Father, in the name of Jesus. We pray. Amen and amen.
tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 5 verses 21 to 13 at tatalon po ako sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 4. Ito po ang sinasabi, tagubilin sa mag-asawa. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ng asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paano masasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dumis, ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginawa ni Kristo sa iglesia. Tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Ephesians chapter 6 verses 1 to 4. Tagubilin sa mga magulang at mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat, hingganan mo ang inyong ama at ina, ito ang unang utos sa may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag ninyo ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakanin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Purihin mo ang Panginoon sa kanyang mga salita. Maaari na po kayo umupo. Ngayon po ay inihanda po natin ang ating puso't isipan para po sa mensahe ng Panginoon na ipapahayag po na ating mga pastor, Jan Peñarano. Isang pagpalang umaga, mga minamahal sa Panginoon. Ay mo ay masaya. Hallelujah, pagkain ng Diyos. At isang pagkakataon na naman, hindi sa akin, hindi ko ito panahon. Pero, alay ng basketball, wala nang pasok kasi malaki sa pagkasun, papasandan mo lang kasi naman talaga kailangan ito sa lahat ng pagawali, ang isang laro, sa bahay ng church na nag-iwag na rin. So, thank you sa inyo lahat. Salamat, kapatid na laro, kasi nakarating ka sa isang mga kinyo. Yes. Bukas, kapanaginip. At alam ko, masaya ngayon, yung family, kung saan yung ninyo, hanggang 3 days vacation, pero sulit naman, siyempre masaya. So, gano'n. Ang ating pong mensahe, ang isishare ko po sa inyo, ngayong umaga, ay patungkol po sa men's role in relation to family. Hindi ko kapatid na may ito, o hindi ko text. Ang ating pong pag-aaral nito ay series 4, no? Kaya medyo, kung nauna ako sa susunod na order ng ating pag-aaral, parang nauna ako. Second Sunday is about men's role in the church.
and then pangatlo yung family. So, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral na salita ng Panginoon, huli ko lang po yung mga ilang talata doon sa binasa ng ating kapatid na ating tutumayan. In Ephesians chapter 5, verse Ephesians chapter 5, verse 21, then 25. Sabi dito sa English translation ng Biblia, mga tagubilin sa mag-asawa. Verse 21, pasakop kayo sa isa't isa, tanda na iyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop niyo sa Panginoon. Then, 25, mga lalaki, ibigin niyo ang inyong asawa, kaya ang pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Binibigyan ang kanyang buhay para dito. Verse 28, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili ng katawan. Ang lalaki na mamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Talon po tayo sa chapter 6, verse 1 to 4. Mga anak, sabihin niyo yung magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Verse 2, igalang mo ang iyong ama't anak. Ito ang unang utos, may kalakot na pangako. Ganito ang pangako. Verse 3, ikaw ay itinhawa at lalawin ang iyong buhay rito sa lupa. Verse 4, mga magulang, pag-inyong buyos, kami himagsik, laban sa inyong anak. Dahil sa malakis ninyong kahigitan, sa halip, anakin sila, tuntunin at aral ng Panginoon. Pero yung Diyos ay nangyayari. Kayo po'y sabihin manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon ito na hindi po ako itinayo sa pagkitong ito upang ipangyari ang iyong kalooban sa aming mga kapatid. Salamat po Diyos sa inyong patnubay at pagmabay. Salamat sa biyaya at ipapalang ng talagang sa amin. Salamat din ang Diyos, hindi po ng makas na makatayo dito sa harapan upang ikayaking paglikuran na ay po sila ng kalooban. Inamin ko sa aking sarili ng Diyos, wala akong kainan, araw na akong pagkukulang. Salat ako sa lahat ng bagay, kaya sa iyo kung kakatuhan ng buhay dito. Meron po ako pagkukulang ng kasalanan sa isipan, sa puso, sa pagsasalita, sa aking katawa ng Panginoon. Kalinisin po Diyos ang buong katawan nito. Kung sa ganon, nakikagalit-galit ang buhay ng dito, kung kaya pinapagkukulang. At makabigay ako sa iyo. Salamat po Diyos sa iyong anak ko. Ang Panginoon ay nanatili sa inyo sa Panginoon natin sa amin. Ang mga aming na ba o Diyos, ay hingin po sa iyo o Diyos. Sa lahat ng oras, pagkakaroon po ang karunungan, pagkalunuhan, mahusayan, upang ay paliwan kong mainam yung nasa biglas sa mga ito. Makasama sa iyo Diyos, makasama mo ako, at focus ko sila po ang isip ng Espiritu, kasi magtuturo, mapapalaala, ang matahati sa sarili, sa aking kapatid. Natulong ako para sa ilang ang Panginoon Yesus. Amen. Okay po, tayo po ay nagako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay nasa paksa pa rin ng men's role in relation to family. Ito po yung naging sa akin ng mga text nito. Ang ating pong titulo ay pinulatan The Role of Man or The Role of Men
to his family to have harmony at home. At ang tingin natin dito is how to have harmony at home or in the family as well. Alam niyo po ba na ang pagkakasundo o harmony is the most desired or every family, and this is also God's to all families. Kaya po nang ginagin ito sa Romans chapter 14 verse 19. Sa United Translation po nito. Ay ganito po ang sinabi. Let us therefore make every effort to do what needs to please and mutual edification. Sa English Translation po ito. So then, let us aim for harmony in the church and try to build each other up. Yung po ang sabi ko. Kami na mahal sa Panginoon. Atin kong tinignan yung salita, yung word ng God. Nabigyan namin ito ng pangalaman ng Surah last Sunday. Is function, work, duty, o yung Tagalog, kampanya, tungkulin o papel sa buhay. Mula sa pelikula. Is the role. And then, yung pong men ay nakukuto kay Mr. Oxford. Sabi doon, men group of men or plural of man. Ako ang sabi doon. So, nabagay ko lang ang galing na dito. Yung family and home. Hindi ko lang po nilagay dyan. Family, ano ba ang pamilya? Family is a unit of related people as in a plan. So, namili. And then yung home, it is residence, a great place of a family. Ito ang sabi. So dito, makikita natin na nagsisimula ang lahat ng bagay ay sa Diyos lamang po ng pamilya. At makikita po natin dito sa ating mag-aaral nito na napakahalaga at plano ng Diyos sa kanyang nilikha ng mga tao, sa dalawang tao ng isang babae at isang lalaki, na sila ay maging mag-asawa. Ang purpose sa pag-asawa ay tumutulad. Tama po ako. Pagkarami kung bakit sinihilig ng asawa. At kung ating kong binigyan ng pansin, ang mag-asawa sa legal ay ito po ay may kasal. Although may nagsasama, may sa lalaki at isang babae, pero hindi pinunod ng kasal, tinuturing nila na sila ay mag-asawa. Pero biblically speaking, hindi pa po sila mag-asawa. Kasi pinag-ibay ang mag-asawa sa pamamagitan ng kasal. Kung hindi man kayo kasal, kung meron kayong anak, di ba rin kayo mag-asawa? Kung ba yun lang ang pag-usapan. Kasi kung ating bibigyan ng pansin, may dito po ako nakalag dito na ang kahalaga, ano ba ang kasal? Ang marriage na ay God's idea or plan. Ito lang, idea ito ng Diyos o plan ito ng Diyos sa dalawang tao, sa babae at anak. Kaya po nang ginawa ng Panginoon kay Eva at kay Adam sa Genesis chapter 2 verse 18 to 24. Yun po yun. Nagdamang po yun. God's idea yung pag-asawa. Marriage sports times of great joy. Kaya tayo po nang sa Jeremiah chapter 7 verse 34. Bible marriage creates the best environment for raising children. Totoo po kayo. Kailangan sa mga asawa, dito makikita kung paano natin hubugin ang ating mga anak para sa isang mabuting mamamayan o mabuting tao sa inyong harap. Dito po, nag-create ang best environment. Iba't sa niya ay sa bahay ng buong isa ang mabuting pag-ugali ng isang anak. And then, ang kasal
And marriage is permanent. Hindi po ito kagaya na kung pwede maghiwalay, mabago lang ng dahilan. Pero ang sabi ng Bible dyan, marriage is permanent. In Matthew chapter 19 verse 6. And number 5, marriage is based on the principal practice of love, not on feelings. Naniniwala mo ba kayo doon? Ang sabi, marriage is based on the principal practice of life, of love, not on feelings. Dahil nalilin Apostle Paul sa Ephesians chapter 5 verse 21 to 33. And 6, marriage is a living symbol of Christ and the church. Ito po ay kumakatawan o simbolo ng buhay ng Panginoon sa Kristo at sa kanyang church. In Ephesians 5 verse 23 and 32. Ito yung last, pagpito, marriage is good and honorable. Totoo rin po ba ito? Marriage is good and honorable. Hebrews 13 verse 4, yun po ang ibig sabihin na marriage. So, pumalakot po tayo sa ating pagkukuhan. Sa ating pong pag-aaral dito, tatlong punto po ang ating titingnan sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos na titingnan sa kanila. Unang-una, upang mabuo isang tahanan sa pamagitan ng lalaki sa isang tahanan, ang papel ng isang lalaki para magkaroon ng harmonious relationship or harmony at home, number 1 is submission. To have harmony at home, it means number 1 is submission. Submission means yielding o pagpahinahon. In Ephesians chapter 5 verse 21, sabi ron, and further, submit to one another out of reverence for Christ. Ito po ay naka-address sa mag-asawa. Hindi lamang babae ang magsasubmit, but also a husband must submit to his wife. Ito. Sabi ron, ang banggit niya dito, and further, submit to one another out of reverence for Christ. Bakit yung po ang sinabi niya po sa Paul? Submit or submit is to yield to authority or be accountable to others. God, society, or fellow believers. Ang pagpapasako po ay dapat na magpasako tayo sa dapat natin pagsukuan ng ating mga pagkibaging buhay natin. Kasi ito ang sabi sa una, we must submit to the Lord. Kung ang babae na-advise na sumabit sa kanyang asawa lalaki, ganun din naman ang lalaki, we must submit to your husband, to your wife, and ask to the Lord. Parang lang sa Panginoon. We submit, ask to the Lord, in Ephesians chapter 21 and 22. Ang sabi roon, ang sabi dito, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Kadalasan, mga kapatid, ang pagpapasakop sa ibang tao ay hindi maunawaan masyado. Usapin, hindi ka na maunawaan natin. No, kasi ito po ay nagagawa ng isang mananampalataya na magpasakop sa dapat pagpasakupan niya sapagkat kung tayo po ay naniniwala na si Jesus Christ is our Lord and Savior. Ang sinasabi doon sa Philippians chapter 2 verse 10, ano ba't ang lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninitluhod at sasamba sa Kanya. Ang Panginoon Jesus ay nagpasakop sa kalugan ng Kanyang Ama. How much more tayo ay niligtas niya? We must submit to our Lord. Kung paano sinasabi ng Diyos na masakop tayo sa kapangyarihan niya,
bilang mga tao, nilalang niya, ng wangis niya, may rules and regulations tayo. Ang library and dapat pasakop tayo. So, sa tao na dapat magpasakop tayo doon. Kung ano yung sinasabi, magpasakop tayo doon. Para saan ito? For the glory. Para sa rangalan ng ating Panginoon. Hindi tayo magpapasakop sa asawang babae para sabihin kang Andres ka. Hindi po yun. Ina-advise ng Diyos na magpasakop tayo sa ating mga asawang babae. Kasi ito yung gusto ng Diyos na gawin natin. Kasi magiging mapagmatas ang isang lalaki kung babae lamang ang magpapasakop sa kanya. Kasi sinabi doon sa verse 3 na pasakop kayo sa isa't isa dahil sa paggalang sa ating Panginoon. Bilang paggalang sa Panginoon, magpasakop tayo sa bawat isa. Kung sino dapat, igalang natin sila. Kaya naman ito mahirap magnawa ito, pero kung maintindihan natin ang ginawang halimbawa ng Panginoon sa pagkakaroon ng pagpapasakop sa kanyang ama, ganun din tayo, magpasakop tayo sa isa't isa. When we submit to God, we become more willing to obey His command, to submit to another. That is in a marriage relationship. Yung kumbaga sa pagdating sa mag-asawa, ang pagpapasakop sa isa't isa ay kinakailangan. May reason dito kung bakit. For the wife, this means willingly following her husband and the husband's leadership in Christ. Pansinin po natin ito, baka sinasabi natin, ikaw, asawa ko, pasakot na sa akin ha. Dapat maintindihan natin na kung bakit ang babae gusto natin magpasakot sa atin. Dahil sa ating yung ating tinatawag na leadership natin sa bahay. Baka naman, ang ating pamumuno sa bahay ay dadalhin natin ang ating asawa sa bagay. Hindi po dapat gano'n. Ang ibig lang sabihin ng pagpapasakop ng asawa sa kanyang lalaki, yung willingly following her husband's leadership in Christ. Tanda po natin sa salita in Christ. Baka naman in sin. Hindi po yun. In Christ. Hindi po ang kinakailangan kay Kristo lamang. So dito, kapag ganito ang nangyayari, hindi nakatubig yung magpasakop ang ating mga asawa sa ating pamumuno sa bahay. Ito naman, para sa ating mga lalaki, for the husband, it means putting aside his own interest in order to care for his wife. Ano ba ang hindi puntuin natin dito? Sino ba yung merong iniingatan sa sarili na ayaw na ayaw niyang iba kasi ito lang yung naging sa asset niya. No. Kaya yan yung ibigay, yan yung iba. Ang lalaki na gusto na ang kanyang asawang babae ng pasako, ito po yung gagawin niya. It means putting aside his own interest in order to care for his wife. Ang sabi nga, ang pagpapasakop ay bihira na naman ito na mangyari kung di masik sa bahay nito. Kasi kapag ang Kristiyano o ang pamilya ay Kristiyano na mayroong matatag na ugnayan sa Panginoon,